Ang cute lang ng jeep na to mga kumarites. Para na kasi siyang minibus kasi yung pinto niya na andun sa unahan. Inagahan ko na nga pala yung alis ngayon dahil nung isang gabi nga na-late nga ako. Ano ba namang hindi, mas matagal pa yung itinitigil dito sa SM para mag-antay ng pasahero. Kaya naman yung 15 minutes mo na dapat aabot ka pa sa shuttle hindi na nga ako nakaabot. Kaya ang ginawa ko na lang ngayon mas inagahan ko pa yung pasok ko. Ay nako, sa buong isang taon ko ata first time kong na-late kahapon. Iniingatan ko pa naman yung absent at saka yung late ko kasi nga gusto kong magkaroon ng perfect attendance. Yun nga lang wala na, hindi na tayo makakakuha. Fast forward na mga kumartes, ngayong umaga lang pala to. Tinawon nga pala ako ng asawa ko dito sa Mayshell. At dahil nga umaambon, tricycle yung kanyang dinala. Sa kasamaan palad, biglang pagliko niya, naglock yung manibela. So as in, bigla na lang siyang naglock kaya yun hindi kami nakaalis. Buti na nga lang talaga, naandito kami sa Shell. Yung mga ganitong pangyayari mga kumartes, hindi ko siya iniisip na malas. So mas iniisip ko pa na blessing to. Dahil hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari kung nasa gitna kami tapos biglang naglock yung manibela. Matagal na nga rin naming tricycle to at ngayon nga lang to nangyari. Kaya si Lord lagi yung pinasasalamatan ko. Kasi iniisip ko ng mga oras na yan, baka merong hindi magandang mangyari kung nasa gitna kami biglang tumigil. Or hindi natin alam pag yung asawa ko is service to galing trabaho, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi dito talaga kami tumigil sa Mayshell at wala nga kami sa gitna ng kalsada. Yung isa nga nagtatrabaho dito sa Mayshell kakilala nga ng asawa ko. Tinatanong nga niya kung ano yung nangyari at sabi nga niya biglang naglock yung manibela. Hindi nga din namin alam, biglang-bigla na lang talagang naglock. Sabi ko nga sa asawa ko itulak na lang namin hanggang bahay. Sabi nga ng asawa ko paano namin itutulak nakatagilid nga. Sabi naman itong kakilala ng asawa ko i-stand daw tapos igalaw-galaw daw yung manibela. Yun nga lang talagang ayaw. Mga kumarites sa zero. Antay namin si Kuya RP tapos service. Tulog na. Gutom na ako. Dahil nga mga kumartes baka kami umagahin pa dito, sabi ng asawa ko tulungan nga siya na dalhin nga doon sa may 7-Eleven itong tricycle. Tapos tinawagan na lang namin si Kuya RB kasi malapit lang naman yung bahay niya dito. Sabi ko nga sa asawa ko wag nang tawagan tapos maglakad na lang kami. So shoutout kina Kuya, salamat sa pag-uso nga pala dito sa aming tricycle. Kinuha ko nga pala itong water jug na daladala nila sa trabaho. Baka kasi mawala dito sa loob ng tricycle at maya nga si Kuya RB nga inaandito na din. So ang ending mga kumartes nagpa-service nga kami pa uwi. Tatawagan na nga sana ng asawa ko si Kuya RB na maglalakad na lang kami pero maya inaandiyan na nga. At dahil nga nakita ko si Kuya nagtitinda ng pandesal naamoy ko yung pandesal kaya napabili nga ako. Tinanong ko nga kung magkano ang isa at 5 piso nga at bumili nga lang ako ng 50 pesos. Bigla kasi ako nagutom sa amoy ng pandesal. At dahil nga kanina pa nga kami dito talaga namang ako'y nagugutom na. Mamaya nga pagdating sa bahay magluluto ako ng pansit canton na may itlog tapos meron tayong masarap na pandesal at mainit-init pa nga. So sabi ng asawa ko tatawagan na nga lang niya yung kumpare niya para nga ayusin nga itong aming tricycle dito sa may 7-Eleven. Ay nako, walang Diyo, ang ending na masahe kami pa uwi. Dapat daw kasi yung single na lang yung dinala niya. Pero blessing na nga din yun kasi nga baka nga may iba pang dahilan si Lord kung bakit nga nangyari yun. Kaya sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, lagi nating isama si Lord. Maganda man yan o hindi, meron dahilan si Lord kung bakit. Na mga oras nga na yan, mag-aalas 6 na ata ng umaga. Aabutin na nga ata kami dito ng liwanag. Sabi ko nga sa asawa ko, kuhanin na lang yung susi at baka mamaya pagdating dito mawala naman yung tricycle. Yung pandesal nga ikinain ko na nga habang nasa tricycle kami at naku, gutom na nga si kumarites nyo. Pagkadating nga dito sa bahay, hindi pa nga ako nakakabihis nagsalang na nga ako ng mainit na tubig. Magluluto nga pala ako ng pansit canton at sabi ko nga sa asawa ko kung gusto din niya. Hati na daw kami sa isa. Aba, hatian pa ako. Ako'y mabibitin laang. So yung asawa ko na dapat matutulog pa, hindi na nga din nakatulog. Hindi na rin naman siya makatulog. Di kakain na lang kami ng pansit canton. Dalawa na nga yung niluto ko at baka nga mahatian pa ako sa isa, mabibitin laang ako. Nagprito na nga ako ng 2 itlog, tig-isa nga kami at nagtimpla na nga rin ako ng kape. O diba, pati siya nagutom din. So yun lang mga kumartes ang ganap natin for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye!